Kakabili pa lang ng Pilipinas ng sopistikadong barkong pandigma sa murang halaga mula sa South Korea. Ang Republika ng Pilipinas ay nakakuha ng isang tunay na bargain. Sa panahong ito ng $1.3 bilyong guided missile destroyer, ang islang bansa ay bumili ng mga ginamit na barkong pandigma mula sa South Korea sa murang presyo na $100 lamang. Bagamat mukhang napakahusay, ano ba talaga ang nakukuha nila para sa kanilang pera? Ang Pilipinas ay gumagawa ng mga depensa. Ang isla na bansa ay nasangkot sa isang pampulitikang pagtatalo sa China dahil sa nakikipagkumpetensyang pag-angkin sa teritoryo sa South China Sea. Nang walang mga senyales ng pagtatapos, ang pangamba ay ang alitan sa politika na ito ay lalala sa isang labanang militar, isang hypothetical conflict na sa kasamaang palad ay hindi pa handang harapin ng Pilipinas. Ang bansa ay nakikipaglaban sa isang insurhensya laban sa iba't ibang mga panloob na grupo, kabilang ang Al-Qaeda-allied Abu Sayyaf na puwersang gerilya, na nagpupondo sa hukbo nito sa gastos ng hukbong dagat at air force nito. Ang bansa ay nasa mababang paggasta, pagbili ng isang dosenang F-50 fighter plane mula sa South Korea, at pagtanggap ng donasyon ng isang barko ng Coast Guard mula sa United States. Ngayon, ayon sa The Jakarta Post, ang kumpanya ay makakakuha ng isang Pohang-class corvette mula sa South Korea sa isang kamangha-manghang presyo na $100. Ang barko, ang Oroke Chungju, ay na-decommission mula sa Republic of Korea Navy noong Disyembre 2016 na. Ang pagbili ay talagang isang paglipat, at ang $100 ay higit na sinasagisag. Ang Pohang-class corvette ay isa sa mga unang malalaking barkong pandigma na ginawa ng mga shipyard ng South Korea. 24 na korvete ang itinayo noong kalagitnaan ng 1,980 at unang bahagi ng 1,970 sa pagitan ng 1,984 at 1,973. Ang bawat isa ay inilipat ang 1,200 tonelada sa buong karga at may pinakamataas na bilis na 32 knots. Armado ng isang pares ng gawang Italyano, 4 na baril na 76mm deck guns anti-tank Harpoon. Ship missiles, 2 40mm na baril, at mga anti-submarine torpedoes at depth charges. Ang Pohang-class na mga sasakyang dagat ay ginawa pangunahin upang patrolya ang South Korean coastal waters at makipag-ugnayan sa North Korea's fleet of small warships at coastal submarines. Bagamat ang dating barko ng Chungju ay mahalagang libre, ang Pilipinas ay nangakong magbayad para maibalik ang barko sa serbisyo. Inilarawan ng isang dating opisyal ng hukbong dagat ng Pilipinas na naging blogger ang gawaing kailangan bilang pagkukumpuni, menor de edad na pag-aayos, pagpapalit ng mga lumang sistema na kinakailangan para sa ligtas na paggamit ng barko, pagsingil at pagsasanay sa mga tripulante, at iba pang gastos. Ang halaga ay tinatayang nasa 200 milyong piso ng Pilipinas, o katumbas ng $4 milyong. Hindi rin gagalaw ang barko kasama ang lahat ng sandata nito. Ang mga misile ng Harpoon ay hindi bahagi ng pagbebenta. Kapaki-pakinabang pa rin ang mga ito sa South Korea, at ang Seoul ay dapat makakuha ng pahintulot mula sa Estados Unidos upang ibenta ang mga ito, isang proseso na maaaring tumagal ng maraming taon. Ang barko ay maaaring nawalan din ng Mk-46 na anti-submarine torpedoes. May mga katanungan din tungkol sa kalagayan ng barko. Noong 2014 na, tiningnan ng Philippine Navy ang isa pang barko ng klase ng Pohang, ang Mokpo, at nakitang nasa very poor condition ito at hindi karapat-dapat na i-refurbish.
Si Chungju ay mas bata ng 2 taon, at marahil ay nakita siya ng mga supervisor na medyo mas maganda ang kalagayan. Isa pang pohang class na korbete, ang ROX Chinan, ay nilubog ng North Korean torpedo sa ika-21 taon ng serbisyo nito. Sa oras ng paglubog, binanggit sa isang ulat ng balita ang ina ng isang tripulante na nagsabi na inisip ng kanyang anak na ang barko ay nasa mahinang kondisyon at nagreklamo tungkol sa paghahatid sa barko. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na ang ilan sa mga barko sa hukbong dagat ng Pilipinas, ay itinayo noong ikalawang digmaang pandaigdig, kahit na ang isang laos na 30 taong gulang na barko, ay mas mahusay kaysa sa isang 70 taong gulang na barko. Kahit na dinisarmahan ang dating Chungju, maganda ang posisyon ng South Korea upang muling armasan ang barko para sa Pilipinas, sa halaga. Ang Harpoon missile ay maaaring mapalitan ng Korean, Haesong, at MK. Ang 46 na anti-submarine torpedo ay maaaring mapalitan ng Blue Shark torpedoes. Ito ay hindi isang pagkakataon, dahil ang South Korea ay nagsusumikap na bumuo ng sarili nitong industriya ng pag-export ng armas. Isipin ang Chungju bilang isang libreng ice cream cone na gagastusin mo ng malaking pera. Ang mga bagong barkong pandigma ng Pilipinas ay nagkakahalaga ng higit sa $100, ngunit malamang na sila ay magiging isang malugod na pagpapabuti. Bagamat hindi pa rin katumbas ng bagong Type 05-6 Corvette, ang pangalawang karera ni Chungju ay magbibigay sa People's Liberation Army Navy ng isang bagay na pag-isipan. Ang Harpoon missile ay maaaring mapalitan ng Korean, Haesong, at MK. Ang 46 na anti-submarine torpedo ay maaaring mapalitan ng Blue Shark torpedoes. Ito ay hindi isang pagkakataon, dahil ang South Korea ay nagsusumikap na bumuo ng sarili nitong industriya ng pag-export ng armas. Isipin ang Chungju bilang isang libreng ice cream cone na gagastusin mo ng malaking pera. Ang mga bagong barkong pandigma ng Pilipinas ay nagkakahalaga ng higit sa $100, ngunit malamang na sila ay magiging isang malugod na pagpapabuti. Bagamat hindi pa rin katumbas ng bagong Type 05-6 Corvette, ang pangalawang karera ni Chungju ay magbibigay sa People's Liberation Army Navy ng isang bagay na pag-isipan.